Panahon na para tayong mga nasa katawan ni Kristo ay matutong tumingin gamit ang mata ng pananampalataya, hindi ng duda, hindi ng takot, at hindi ng kompromiso. Sabi ni Jesus, "Humingi kayo ng kahit ano sa aking pangalan at gagawin ko ito upang maparangalan ang Ama." John 14 verse 13 to 14. 2 beses niya itong inulit para masigurado nating malinaw. Kapag humingi ka sa Kanya, ayon sa Kanyang kapangyarihan, sa ilalim ng Kanyang awtoridad, at sang-ayon sa Kanyang kalooban, tiyak na ibibigay niya ito. At bago niya banggitin ito, sinabi muna niya sa Juan 14 verse 12, "Ang sumasampalataya sa akin ay gagawa ng mga bagay na ginawa ko, at higit pa rito dahil ako'y pupunta sa Ama." Isipin mo iyon. Kung naniniwala ka sa Kanya, kaya mo ring gumawa ng mga himalang ginawa niya at higit pa, dahil kasama mo ang kapangyarihan ng Diyos. Pero ito ang problema. Madalas, sinusubukan nating paliitin o paliwanagan ng sobra ang sinabi ni Jesus. Ang tinatawag natin minsan na wisdom and balance ay hindi pala talino o pagiging maingat, kundi nakatagong duda at takot. Marami ang natatakot maniwala, natatakot umasa, kasi baka mabigo. Pero ang sabi ng salita, sapagkat tapat ang Diyos sa Kanyang mga salita, kahit sinungaling pa ang tao. Roma 3 verse 4. Kaya panahon na para iwaksin natin ang duda, itaboy ang kasinungalingan ng kaaway, at tumindig sa mga salita ni Jesus. Humingi ka ng kahit ano sa aking pangalan, at gagawin ko ito. Handa ka na bang tumingin gamit ang mata ng pananampalataya at hindi ng duda? Kung oo, i-comment mo ngayon. Panginoon, buong puso akong nagtitiwala sa iyo. Huwag limitahan ang salita ni Jesus. Kapag si Jesus ang nagsalita, may bigat at may kapangyarihan ang kanyang salita. Sinabi niya sa Juan 14 verse 13 to 14. At ang anumang hingin ninyo sa aking pangalan, ay gagawin ko, upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Kung anuman ang hingin ninyo sa aking pangalan, gagawin ko. Pero ang problema, madalas sinusubukan nating bawasan ang ibig sabihin nito. Kapag mahirap paniwalaan, tinatawag natin itong common sense o wisdom. Pero ang totoo minsan ay disguise lang ito ng takot at duda. Faith means pagyakap sa sinabi ng Diyos, kahit hindi ito komportable o madaling paniwalaan. Ang pananampalataya ay hindi nangangahulugang mawawala ang lahat ng problema. Si Jesus mismo lumakad sa perpektong kalooban ng Ama, pero nakaranas siya ng rejection, pighati, at persecution. Hindi niya sinabi na magiging madali, pero tiniyak niya na hindi ka mag-iisa. Sa tuwing sinusubukan mong intindihin kung paano tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako, mas lalo mong nililimitahan siya. Ang role natin ay maniwala, hindi kalkulahin kung paano mangyayari. Faith is not about controlling the outcome, but trusting the one who controls it. At tandaan, God can do in a moment what you cannot do in a lifetime. Yung bagay na hindi mo matapos sa loob ng maraming taon, pwede niyang tapusin sa isang milagro. Eyes of Faith. Isang umaga, nagising ang lingkod ni Propetang Eliseo at nakita ang napakaraming sundalo ng kaaway na nakapaligid. Natakot siya at sumigaw, "Aba, Panginoon ko, anong ating gagawin?" Pero kalmado si Eliseo. Ang sagot niya, "Huwag kang matakot, sapagkat mas marami ang kasama natin kaysa kanila." Tapos nanalangin siya, "Panginoon, buksan mo ang kanyang mga mata upang siya'y makakita." At bigla, nakita ng lingkod na ang bundok ay puno ng mga kabayo at karwaheng apoy ng Diyos na nakapaligid kay Eliseo. Ganito ang faith, nakakakita ng higit pa sa nakikita ng ordinaryong mata. Ang natural mong paningin ay limitado. Nakikita mo lang ang utang, ang sakit, ang rejection, ang pagkatalo. Pero kapag binuksan ng Diyos ang iyong spiritual eyes, makikita mong hindi ka nag-iisa. May hukbo ng langit na nakikipaglaban para sa'yo. Madalas ang takot ay resulta ng pagiging bulag sa katotohanan ng Diyos. Faith doesn't ignore the enemy, but faith reminds you that God is greater than the enemy. Kaya kung nararamdaman mong napapalibutan ka ng problema, tandaan mo ito. God can do in a moment what you cannot do in a lifetime. Sa isang iglap, pwedeng magbago ang pananaw mo. At kapag nagbago ang nakikita mo,
magbabago rin ang paniniwala mo. God makes a way. Naipit ang Israel sa pagitan ng Red Sea at ng sundalo ng Egypt. Sa natural na mata, wala ng pag-asa. Pero sabi ng awit 77 verse 19, ang iyong daan ay nasa dagat, ang iyong landas ay sa malalim na tubig, at walang nakakakita ng iyong mga yapak. Sa mata ng tao, hadlang. Sa mata ng Diyos, daan. Sa mata ng tao, imposible. Sa mata ng Diyos, pagkakataon. Hinati ng Diyos ang dagat at pinadaan ang kanyang bayan sa tuyong lupa. Ang nakakatakot na dagat na iyon ang mismong naging paraan para maligtas sila. At ang parehong tubig na nagligtas sa Israel ay siyang nagwasak sa kanilang mga kaaway. Lesson: huwag mong isipin na ang problema mo ang huling kabanata ng iyong kwento. Baka yun pa ang mismong gamitin ng Diyos para dalhin ka sa bagong simula. Kung ilang taon ka nang stuck sa isang sitwasyon, alalahanin mo, God can do in a moment what you cannot do in a lifetime. Kaya niyang gawing testimony ang iyong tragedy. Kaya niyang gawing daan ang iyong dead end. Walls of Jericho. Pagkatapos nilang tumawid sa Jordan River, hinarap ng Israel ang Jericho, isang lungsod na matibay ang pader, sarado at bantay sarado. Imposibleng pasukin gamit lang ang sariling lakas, pero malinaw ang plano ng Diyos. Kailangang bumagsak ang Jericho dahil ito ang unang lungsod sa Promised Land, at ito ay magiging simbolo na ang lupang ipinangako ay hindi maaangkin ng lakas ng tao, kundi ng kapangyarihan ng Diyos. Ano ang utos ng Diyos? Sa loob ng 6 na araw, isang beses lang silang iikot sa lungsod kasama ang mga pari na may trumpeta. Sa ika-7 araw, 7 beses silang iikot at sisigaw ng malakas. Nakakatawa, nakakapagod, at tila walang saysay. Pero iyon ang faith, pagsunod kahit hindi mo naiintindihan. At pansinin mo ito. Sa bawat araw na pag-ikot, walang kahit kaunting bitak sa pader. Walang alog, walang senyales na gumuguho ito. Imposibleng isipin na may mangyayari. Pero sa ika-7 araw, sa ika-7 ikot, nang sila'y sumigaw, biglang gumuho ang buong pader. Dito makikita natin na sa faith, sometimes God asks you to do something that doesn't make sense because He wants to prove His power, not yours. At mapapansin mo, sa huling araw mas naging mahirap. Hindi 1 beses, kundi 7 beses silang pinaikot. Minsan, pinakamahirap ang huling ikot bago ang milagro. Kung titigil ka agad, hindi mo makikita ang pagbagsak ng pader. Ganoon din sa buhay natin. Minsan parang walang nangyayari kahit nananalangin ka at nananampalataya. Paulit-ulit mong ginagawa ang tama. Nagpipray, nagwo-worship, sumusunod sa Diyos, pero walang nakikitang resulta. Pero kahit hindi mo nakikita, kumikilos ang Diyos. At kapag dumating ang tamang oras, ang mga pader na hadlang sa'yo ay babagsak bigla. Kaya huwag kang titigil. God can do in a moment what you cannot do in a lifetime. Ang mahalaga ay magpatuloy kang manampalataya. Dahil kahit hindi mo nakikita, ang Diyos ay kumikilos sa likod ng eksena. Persistent faith. Ang kwento ng balo at ng masamang hukom ay malinaw. Kung ang isang babaeng balo ay nakakuha ng hustisya mula sa isang hindi makatarungang hukom dahil sa kanyang pagpupursige, gaano pa kaya ang gagawin ng Diyos para sa kanyang mga anak na humihingi sa kanya araw-araw? Faith is not just asking once. It's believing enough to keep asking, keep knocking, keep expecting. Minsan sinusubok ng Diyos ang tibay ng ating pananalig. Hindi para pahirapan tayo, kundi para patatagin tayo. Madalas, kapag hindi agad dumating ang sagot, akala natin hindi nakikinig ang Diyos. Pero ang totoo, ang delay ay hindi denial. Sa delay, may tinuturo siya. At kapag dumating ang sagot, mas malinaw mong makikitang siya lang ang nagbigay. Huwag kang bibitaw sa panalangin. Huwag kang titigil sa paniniwala. Kung minsan, yung susunod na hakbang ng faith mo ang mismong magbubukas ng milagro. At tandaan, God can do in a moment what you cannot do in a lifetime. Sa sandaling magpasya ang Diyos, lahat ng taon ng paghihintay ay biglang nagiging sulit.
Woman with the Issue of Blood. 12 taon siyang nagdusa. Gumastos siya ng lahat ng kanyang pera sa doktor, pero wala pa ring lunas. Sa natural na mata, wala nang pag-asa. Pero narinig niya ang tungkol kay Jesus at nagsabi siya sa kanyang sarili, "Kung mahawakan ko lang ang kanyang damit, gagaling ako." Pansinin, hindi niya sinabing baka, kundi gagaling ako. Iyan ang pananampalataya, isang matibay na paniniwala na ang isang hakbang ng faith ay sapat para baguhin ang lahat. Kahit pinigilan siya ng crowd, kahit nakakahiya ang kanyang sitwasyon, hindi niya hinayaang hadlangan siya. At nang nahawakan niya ang laylayan ng damit ni Jesus, agad siyang gumaling. Narinig pa niya ang tinig ni Jesus. "Anak, dahil sa iyong pananampalataya, gumaling ka." Ang pananampalataya ay hindi lang basta pag-asa, kundi aksyon na nakabase sa paniniwala. Faith presses through the obstacles. Faith breaks through the crowd. Buksan mo ang iyong mata at makita ang higit pa sa iyong sitwasyon. Sa mga oras ng pagdududa at takot, piliin mong magtiwala sa Panginoon ng buong puso. Huwag mong rely sa sarili mong pangunawa dahil ang paraan ng Diyos ay mas mataas. Ang kanyang mga plano ay mas maganda at ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggan. Hayaan mong tanggalin ng Diyos ang mga limitasyon ng iyong pananampalataya at hilingin sa Kanya na buksan ang iyong mga mata sa katotohanan. Hindi ka nag-iisa at higit ang Diyos kaysa sa anumang pagsubok na iyong kinakaharap. Magtiwala ka at magsaliksik ng pananampalataya dahil sa Diyos, walang hadlang na malaki at walang sitwasyon na imposibleng mapagtagumpayan. Anuman ang pinagdadaanan mo, kaya gawin ng Diyos ang mga bagay na hindi mo kayang gawin sa buong buhay mo. Tayo'y manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong walang hanggang pag-ibig at kabutihan. Sa mga oras ng pagsubok, tulungan mo kaming buksan ang aming mga mata upang makita ang iyong kamay sa lahat ng nangyayari. Huwag mo po kaming hayaan na magtiwala sa aming sariling lakas at pag-unawa, kundi turuan mo kaming magtiwala sa iyo ng buong puso. Alisin mo ang mga takot at pagdududa na nagiging hadlang sa aming pananampalataya. Ipakita mo sa amin na walang imposible sa iyo at na ikaw ang may kontrol sa lahat ng bagay. Gabayan mo kami sa bawat hakbang at bigyan kami ng lakas na magpatuloy sa paglakad sa pananampalataya kahit hindi namin nakikita ang buong larawan. Salamat po Panginoon dahil alam naming hindi kami nag-iisa. Sa pangalan ni Jesus, Amen.